Hello mga labs! So welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog mga labs, meron po akong information na i-share po sa inyo na alam ko po ito na makakatulong para po doon sa mga kapwa ko borrowers. Sa mga katulad ko na nai-engage or na-comment na rin po sa ganito pong klase ng pangungutang online. So ito po ay alam ko na makakatulong po sa inyo. Please watch hanggang sa dulo po. So kung bago pa lang po sa channel ko, click mo na rin po ang subscribe button dyan. Palike naman po ng aking video na ito. Pa-comment na rin, pa-share na rin po doon po sa mga kapwa din po natin, borrower na kakilala po natin. So ito mga lalabs na information na ito is galing po ito sa National Privacy Commission or NPC. So dated po yan, ngayon lamang po na August 28, 2023, Monday at 3:33 PM. So updated. So napakabago pong balita or information na inihatid National Privacy Commission sa mga katulad po natin na naghahanap or naiingit sa ganitong mga utangan. So dito mga lalabs nakalagay ko dito is the National Privacy Commission today issued summons by publication aimed at 67 unlisted operators of online lending applications who were subject of data privacy complaints but post identities and business addresses elode detection. So ayan po. So ito pong summon na ito ay naka-address po doon sa umabot po ng 67 unlisted operators na lending online platform. So, umiiwas po sila complaints but post identities and business addresses elode detections. Umiiwas na matuklasan yung kanila pong mga business addresses. So no permanent address po sila. Is specifically addressed to operators of the following online application. So, itong mga platform na ito mga lalak, so, yung iba po dito is nandiyan pa rin po sa Play Stores and then yung iba po dito mga lalak, so, nagawaan ko na rin po siya ng review and then, na-try ko na rin po siya applyan. But karamihan po dito is high interest po and then, yung iba dito mga lalak, so, makikita pa rin po natin yan dyan sa Play Store, nandiyan pa rin po sila. But then, tayo na mga nangungutang, so, hindi pa tayo aware, hindi tayo updated. So dito, screenshot ko po ito mga lalabs. So, makikita nyo po yan dyan. Pag-aralan nyo po, para po magkaroon din po kayo ng idea na yung mga platform na ito na nabanggit po dito, sila po yung mga may mga violations na po galing po doon sa National Privacy Commission. Dito lumalabag na po kasi sila dito mga sa rules and regulations po ng National Privacy Commission. So, itong mga platform na nabanggit dito mga lalabs, sila yung mga pinadalhan ng summons ng National Privacy Commission dahil nga po sa ina-access na po nila yung mga personal information ng mga borrower nila, including po doon yung ginagawang mga guarantor or contact person ng mga kliyente. So, dito which is na private lang po dapat yun o hindi dapat na nila ina-access yun. But then yung mga platform po na ito, so bina-violate na po nila yung rules na ito na kung saan po is doon na po pumapasok yung mga harassment or kinokontak nila yung mga guarantor ng borrower nila na kung saan meron na pong kasamang mga pananakot and threats. Kung mapapansin nyo, sa unahan pa lang po na mag-apply po tayo sa platform na ito, nandoon po nahihingiin po ang ating mga personal information. So yung call name natin, yung address natin, kung saan po tayo nakatira, yung location, and then yung mga contact number natin, yung mga taong ginagawa nating guarantor, so nandoon po, hinihingi din po ng mga platform na ito. So ina-access nila. So nakalagay doon, dapat po private po yun. But then, ito pong mga online lending applications na ito, so ang karamihan po dito na nag-complain against sa mga online platform na ito, may mga harassment na rin po and na ginagawa yung mga online lending platforms na ito. Kaya nga po sila ay pinadalhan ng summon. So, ito mga lalabs, babanggitin ko na rin po yung iba po dito mga platforms. So, sila po yung mga violators na po sa National Privacy Commission. So, kagaya po nito, si Ako Lako, Batis Loan, Cash Bash, Cash Flyer, Cash Loan, Cash Moto, Cash to Go, Cash Warm, Cash Yapin, Cash Yako, Cash Yalo, so, Crazy Loan, Credit Coin, Credit Peso, Approach, PN, First Lending, Flash Cash, Happy Cash, yun, andyan rin po siya sa Play Store yan. Hello Papaya, JT Quick, Cash Lending, Sikwago,
Dana Peso, Lending Cash, Light Credit, Loan Champ, nandyan pa rin sila sa Play Store. Although yung iba dito mga lalabs sa mga nabanggit, so hindi na po siya nag-exist. But then maging aware po tayo mga lalabs dahil po gumagamit po sila ng iba pong business name para po makapag-operate pa rin po sila. Utang Peso, Super Cash, Qcash, Pera for You, so nandyan pa rin po yan dyan sa Play Store. Peso Q, Peso Pundo, Peso Lending. So kasama din po mga lalabs dito si Online Loans Pilipinas. So ayan, kasama na rin po siya dito sa bibigyan na rin po ng summon. So isa po ako dito sa nagkaroon na po ng utang kay Online Loan Pilipinas. But din ngayon, so kasama na po siya sa bibigyan po ng summon. Gawa nga po nung paniningil po nila, so na po ng harassment and then pananakot sa tuwing naniningil po sila or tumatawag po sila doon sa kanilang pong mga kliyente. So, si Peso PH, Peso Tugo, Peso Mine, Pesos PH, Pinoy Cash, Pinoy Peso, Pondo Pocket, so Qcash. Aware po kayo, magkaroon po kayo ng idea na kung isa ito sa mga platform na nahiraman nyo na po ng pera. So, ayan, huwag nyo na po munang bayaran dahil sila po ay may mga summon na po yan na kailangan nilang mag-appeal or mag-attend ng hearing para po doon sa kanila pong violations na nagagawa. Ito nakalagay, failure to comply with the order could result to a ban on their processing of personal data and the elevation of the complaints sa Commission for Decision. So, ayan po. So, dito binibigyan po sila ng time na kailangan po nilang mag-comply doon po sa order na summon para po masitil po nila problema. So, ayan po mga lads. So, kung isa po dito sa mga platform na nabanggit na binigyan ng summon po ng National Privacy Commission and then nagkaroon po kayo dito ng utang or nagkautang po kayo dito. So, ipending na lang po muna ninyo mga lalabs dahil sila po is under investigation pa po yan dahil may mga summon po sila na kailangan po nilang mag-attend para po doon ma-settle ang kanila po hinaharap na problems po against National Privacy Commission. So, dito nakalagay din po mga lalabs. So, our investigation team is committed in attending to all the complaints filed against online lending apps. However, to date, only the Uniform Resource Locator and the developers behind the 67 application are identifiable. So, hindi daw po talaga ma-identify yung mga platform na ito dahil po they have no known company name and business address nor has anyone appeared before the commission to represent them. So, sabi nga nila, mga online lending applications daw nga po talaga is mga illegal unless na kompleto po sila sa kanila pong mga requirements and then nagko-comply din po sila doon sa rules and regulations ng National Privacy Commission. So, these online lending applications are just existing in the cloud with the dependents being unknown. Summons by publication is needed in order to comply with the rules on acquiring jurisdiction and the principle of due process. Online lending applications nito para silang mga alien na takot talaga silang humarap sa kinauukulan. 3 online lending companies, so Fast Cash Global Lending Incorporated, so si Unipeso Lending Company Incorporated and Dynamics Lending Incorporated have been ordered to explain before the Commission the allegations contained in National Privacy Commission's fact-finding reports. Online lenders allegedly access and use mobile phone books of the victims without their consent. So, using the phone book data, the online lenders allegedly inform people in the contact list that they were named as co-makers or character references by borrowers. So, ito talaga yung number 1 na binabiolate ng mga platform online na ito, na kung saan po is yung ginagawang mga contact person or yung mga guarantor ng mga borrower is tinatawagan nila without the consent ng may-ari ng phone. So, ina-access nila yung mga phone books ng mga victims. In some reports, these contacts were even asked to settle the loan. Agents or representatives of lending application also posted borrowers' personal and sensitive personal information on social media sites. So, ito na nga po mga lalabs yung pananakot or yung harassment na ginagawa ng mga lending platforms na ito. Kaya nga po, ina-advise po talaga kapag may mga ahente po na nananakot or tumatawag sa mga borrowers nila. So, sinasabi mo nga po talaga ng iba na huwag na nga daw po talagang bayaran. Gawa nga po na
violation na po yun sa rules and regulations ng National Privacy Commission. And then yung mga borrowers, pwede po yan dyan magreklamo. And then, pwede din po nilang huwag bayaran yung mga utang nila kapag nakakatanggap na po sila ng mga threats and harassment na napumula sa mga third party o yung tinatawag na mga ahente or OLA collector. Source ng information na ito mga labs is from National Privacy Commission. So ngayon nga lang din po, updated po yan ngayong Monday, August 28 at 3 p.m. Kaya po muna mga labs ang video ko ngayon. So sana po nakatulong sa mga kapwa ko borrower dyan, sa mga kapwa ko nangungutang or nag-i-engage po sa ganito pong klase ng utangan. So kung isaman po dito sa mga nabanggit na binigyan ng SOMON sa 67 online lending platforms na ito, kung isa po dyan yung nagkautang po kayo or meron pa po kayong delayed na bayaran, so depending nyo na lang po muna mga lalabs dahil po under investigation pa po yung mga nabanggit na platform na ito. So ayan po, so thank you muna mga lalabs for now. Marami pong salamat. Bye-bye.